na siyang naglilista ng ilang kilo ang naani. "Tay, kilala mo ba yung matandang yun?" Nag-angat ng tingin si Mang Edong at umiling. Hindi. Ngayon ko lang nakita yung matandang yan. Bakit? "Wala naman. Nung nakaraang araw ko pa napapansin eh. Nakita ko rin po dito. Tapos nang sumunod naman, nakasalubong ko habang pauwi. Sa wari ko, tay, parang sira yung utak ng matandang yan." Siguro nga. Batay sa kanyang pananamit at mga... Hindi na ituloy ni Mang Edong ang sasabihin. Napansin ang medalyon na suot ng matanda. "Bakit, tay? Anong problema?" Ang medalyon na suot ng matandang yan, pagmamay-ari ng iyong ina. Sabihin mo sa akin, Tiago, anong ginawa mo sa kanya? "Wala naman po, tay. Bakit po?" Ang matandang yan, walang iba kung hindi si Bikay. Kilalang aswang at mambabarang. Sigurado ka bang wala kang ginawa sa kanya? "Wala talaga, tay. Nagulat na lang ako na makasalubong ko siya. Nakangiti ng nakakaloko, pero hindi ko lang pinansin. Alam ko may diferensya sa pag-iisip ang matandang yan eh." Gaya ng sinabi ko, isang mambabarang at bantog na aswang si Bikay. Nakatira malapit sa sitio ng Biak na Bato. Sa kabilang bahagi ng bundok, siya ang dahilan ng pagkamatay ng iyong ina. "Seryoso ko ba, tay? Akala ko ba namatay si nanay sa sakit sa puso?" Namatay dahil sa barang ang iyong ina at si Bikay ang may gawa nun. "Paano ka nakakasiguro, tay?" Magaling na paltera ang iyong ina. Maliban pa doon, isa din siyang kilalang si Rohana. Maraming manggagamot ang naiinggit sa kanya dahil sa angking husay sa panggagamot at pagpapanak ng mga kababaihan sa ating baryo. "Ano pong kinalaman ng Bikay na yan sa kamatayan ni nanay?" Nakabangga ng iyong inang aswang na yan nang minsan magpaanak siya sa kabilang baryo. Hindi kinaya ni Bikay ang lakas ng nanay mo, kaya napilitan itong umatras. Inakala naming hindi siya babalik, pero ginantihan niya ang iyong ina sa paraang hindi namin inaasahan. Kaunting pagbabalik tanaw sa kwento ng nanay ni Tiago. Kakasilang pa lang ni Omel ng mga sandaling iyon. Nangihina pa mula sa panganak ang nanay ni Tiago na si Aling Isabel. Nang mga sandaling ito, nasa 3 taong gulang pa lamang ang binata. Hindi malinaw kay Tiago ang nangyari dahil wala pa itong muwang. Ayon kay Mang Edong, nagpapahinga ang asawa nito habang pinapasuso ang anak. Nang biglang kumalampag ang bubong ng tahanan. Tumayo si Mang Edong at kinuha si Tiago na noon ay natutulog sa kabilang silid. Medyo nahirapan ang Ginoo sa pagbuhat sa anak. May katabaan ito nung bata pa. Pagbalik sa silid kung nasaan ang mag-ina, laking gulat ni Mang Edong nang makita ang isang nilalang nakahawig ng butike. May mahabang buntot at nakalawit ng dila. Nakatayo sa ibabaw ng kama habang hawak-hawak ang sanggol. Nakapalupot sa leeg ni Aling Isabel ang dila ng nilalang habang nakatitig ng masakit kay Mang Edong. Bitawan mo ang anak ko, impakto ka! Dali-dali nitong inilapag si Tiago sa sahig. Kumuha ng buntot pagi. Hinagupit ang nilalang, dahilan para maihagis ang sanggol. Dali-daling sinalo ni Mang Edong ang bata, ngunit sa kasamaang palad. Hindi nito naagapan ng asawa. Ginilitan ng leeg ng nilalang gamit ang matalas na kuko. Mabilis na lumabas ng bahay ang nilalang. Bago tuluyang makalayo ay nag-iwan ng mensahe. Yan ang babala ni Bikay. Sa susunod na makialam pa kayo sa kanya mga gawain, wala na akong ititira sa inyo. Simula ng araw na yon, hindi na muling nakita ni Mang Edong ang nilalang. Nabalot ng kalungkutan ang tahanan ng mag-anak.
Ngunit hindi ito naging dahilan